Mga kapasta, bago po tayo magsimula, ipopromote ko lang po sana yung Ambar Horror Stories. Side channel ko po yan mga kapasta. May mga nagme-message kasi sa akin, sinasabi na ina-upload daw yung boses ko doon sa channel na yon. Sa akin din po yung channel na yan mga kapasta, kaya nagnanarrate po ako dyan. So may mga uploads na rin po tayo sa Ambar at tinatry natin yung medyo mahahabang episodes. Sana po madalaw nyo mga kapasta at makapag-subscribe na rin kayo. Muli po, Ambar Horror Stories. Maraming salamat po mga kapasta. Dance na lang po ang itawag niyo sa akin. Kung maisa sa pelikula ang buhay ng lolo ko, sigurado ako na horror ang magiging genre. Dahil sa nakakatakot niyang karanasan sa isang isla sa malayo nilang probinsya. Sayang nga lang at patay na ang lolo ko sa ngayon. Pero kahit wala na siya, ay iniwan naman niya sa amin ang isang kwento ng buhay niya na magpahanggang ngayon ay sariwa pa sa isip namin. Kapag napapag-usapan naming magkakamag-anak, parang kahapon lang nangyari. Kahit ang totoo ay mga bandang 50s pa talaga ito nangyari. Nang mapangasawa ng lola ibiyang ko si Lolo Tiburcio, ay wala na raw talagang pamilya. Mag-isa na lang sa buhay. Kaya naman pala ay may hindi magandang pangyayari na naging dahilan para maglaho ng parang bula ang pamilya ni Lolo. Yung nanay at tatay niya at 8 kapatid. Siya yung pang-anim sa kanila. 13 taong gulang pa lang siya nung mangyari ang isang trahedya sa buhay nila. Alam naman daw nila noon na may parating na bagyo. Inaasahan na nilang lahat sa baryo. Pero ang hindi nila inaasahan ay ang maidudulot na pinsala sa kanila. Sanay naman daw kasi yung pamilya ni Lolo sa mga bagyo. Kahit barong-barong lang yung bahay nila ay nakakayanan naman daw nila yung mga nakaraang bagyo. Hindi ko na matandaan yung pangalan ng bagyo sa kwento ni Lolo. Pero sa pagkakataong yun nga ang nagbigay sa kanila ng malaking pinsala. Talagang tinangay daw yung bahay nila. Yung una ay yung bubong. Tapos pangalawa ay naramdaman nila na parang binubuhat yung bahay nila. Yun pala, tinatangay na sila ng malakas na hangin at ulan. May kasama pang baha. Takot na takot daw sila Lolo noon. Hindi lang naman sila, ganoon din yung iba nilang kapitbahay. Para silang mga basang sisiw na walang masilungan. Lahat ng gamit nila tinangay na rin ng baha. Ilang pirasong damit at kagamitan lang ang natira sa kanila dahil wasak talaga lahat. Dahil doon pagkatapos ng bagyo, lahat ng tulong na pwede nilang makuha ay hindi nila pinapalampas. Hanggang may lumapit sa kanilang mag-asawa na nagpakilalang Leonie at Ardo. Sabi ni Lolo tingin niya noon kasing tanda ng mga magulang niya. Inalok daw sila ng tulong kung gusto raw nilang sumama sa isla. May komunidad daw doon na makakatulong sa kanila ng malaki. Bibigyan sila ng matitirhan. Pakakainin din sila hanggang sa kaya na ulit nila magsimula ng panibagong buhay. Mababait daw yung mga taga-isla. Yung tatay ni Lolo nagdadalawang isip, pero yung nanay niya pumayag agad. Papanong hindi papayag? Bukod daw sa nasa lantana ng bagyo, nawalan pa ng trabaho ang tatay nila. Tapos yung sakahan naman na pinagtatrabahuhan din ng nanay niya, nasa lanta rin. Kaya pakiramdam daw noon ni Lolo, wala silang pag-asa. Nakumbinsi naman ng nanay niya ang tatay niya na sumama sa mag-asawa. Kasi hindi lang naman sila, pati yung iba nilang kapitbahay ay sasama rin. May kalayuan nga lang yung isla na pinagdalhan sa kanila. Habang papunta sila roon, sakay ng malaking bangka kasama ng iba pa. Hindi alam ni Lolo kung bakit ang bigat ng pakiramdam niya. Tapos kapag titingin siya sa mag-asawa na nag-alok sa kanilang magpunta roon, parang natatakot siya. Kahit maamo naman yung mga mukha nila. Yung tipong hindi mo pag-iisipan ng masama. Ang ginawa na lang ni Lolo, binaling na lang daw niya yung tingin sa lawak ng dagat na binabaybay nila patungo sa isla. Pagdating nila sa isla, parang abandonado. Kahit huni nga ng mga ibon, wala silang narinig.
Akala nila doon na talaga, pero naglakad pa sila ng malayo. Hanggang sa makarating sila sa isang malaking compound. May nakapalibot na bakod na ang ginamit ay mga kawayan. Matataas daw. Mukhang mahirap akyatin. Lalo at sa dulo patusok. Sinadya talaga siguro para walang mag-over the bakod doon. Nagulat sina lolo kasi ang akala nila daratnan nila ay isang masaya at masiglang komunidad. Pero yung mga nandoon ay matatamlay na tao. Mukhang mahihina. Sobrang papayat. Mga malnourished talaga. Lahat ay nakatingin sa kanila na mga bagong dating. Para kay lolo, makahulugan ang tingin nila. Dahil bata pa nga si lolo kaya natakot din siya sa mga tingin na yon ng mga tao sa isla. Kaya napakapit siya sa braso ng panganay nilang kapatid. Tapos yung mga bahay doon, hindi rin ganoon kaayos. Parang ginawa lang talaga para may masilungan. Nakitaan ni lolo na kinabahan ng nanay niya. Kumapit daw agad sa tatay niya at sinabing wag na lang daw kaya silang tumuloy. Bumalik na lang sila sa baryo. Tapos tumango naman ang tatay niya. Nilapitan ng tatay niya yung mag-asawang kubumbinsi sa kanila na magpunta roon. Sumunod si lolo. Sabi ng tatay niya, ayaw na nila roon kasi nakakatakot daw yung mga tao, pati yung lugar mismo. Sabi ng Leonie, wala silang dapat ikatakot, tsaka hindi na sila pwedeng umatras. Sa oras na makarating na doon, ay hindi na raw pwedeng lumabas. Nabigla yung mga magulang ni lolo. Aalma sana yung tatay niya sa sinabi ng babae, pero tinulak ng asawa ng babae na si Ardo ang tatay niya. Tapos yung mga kasama ng mag-asawa na nasa likuran nila ay naglapitan din sa kanila. Tinanong kung anong problema. Hindi na nakaimik ang nanay at tatay ni lolo kasi nakita nila ang lalaki ng katawan ng mga lumapit. Mukhang handa silang saktan kapag umalma pa sila, kaya pinili na lang muna nilang manahimik. Tingin ni lolo gusto ring umalma ng mga kasabay nilang dinala roon, kaso natatakot din. Yung tatay lang niya ang naglakas loob na magsabi sanang uuwi na lang, kaso ayun nga, hindi pinayagan. Kaya raw pala ganoon na lang ang bigat ng pakiramdam ni lolo nung pupunta pa lang sila roon, dahil hindi maganda ang sitwasyon na daratnan nila. Isang maliit na kubo ang pinagdalhan sa kanila. Sama-sama silang pamilya. Si lolo, ang 8 niyang kapatid, tapos ang nanay at tatay niya. Iba naman ang kubong pinagdalhan sa mga kapitbahay na kasama nila roon. Walang ibang gamit na makikita sa kubo, kundi mga bao na kainan at siguro inuman na rin. Walang ilaw, walang tubig. Kumbaga sa tao ay hubot-hubad talaga. Wala lahat. Narinig ni lolo na nag-uusap ang nanay at tatay niya. Sabi ng nanay niya, nagsisisi na raw kung bakit kinumbinsi pa ang tatay niya na sumama roon. Mukhang may tinatago raw ang mag-asawang nagsama sa kanila at mukhang hindi magiging maganda ang kapalaran nila doon. Sabi naman ng tatay niya, huwag na raw sisihin ng nanay niya ang sarili dahil nangyari na. Nandoon na sila. Ang kailangan daw ay mag-isip na lang sila ng solusyon kung paano sila makakatakas doon para makabalik sa baryo. Tapos tinignan nila si lolo. Lahat ng anak nila, puro takot din ang mga muka kasi alam na yung problema nila. Nung unang gabi nilang yon sa isla ay talagang hindi raw sila makatulog. Lalo na si lolo. Mulat na mulat ang mga mata niya. Lalo na nga raw siyang hindi nakatulog nung makarinig siya ng alulong ng aso. Wala naman silang nakitang aso sa isla pagdating nila, kaya hindi niya alam kung saan nanggaling yung alulong. Natatakot daw talaga siya at kinikilabutan. Magkakatabi silang pamilya sa sahig ng kubo. Walang sapin na kahit ano maliban sa iisang kumot na naisalba nila nung bagyo. Yung damit nila ay ilang piraso lang din. Sa isip ni lolo noon, baka mas ligtas pa sila sa bagyo kesa sa magiging kapalaran nila sa islang yon.
Kinabukasan ay kinatok sila ng isang babae na hindi nila kilala. Binigyan sila ng mga damit na pwede nilang maisuot. Ang pagkain daw ay mamayang tanghali pa. Ibig sabihin ay wala pa silang maaalmusal. Gutom na sila kasi kagabi pa sila hindi kumakain. Nagtanong ang nanay ni Lolo kung wala ba silang makukuhanan ng almusal, kahit tinapay lang sana. Pero ang sagot sa kanya, isang beses lang sila mabibigyan ng pagkain doon. Isang beses sa isang araw. Nagulat sila dahil hindi ganoon ang sabi sa kanila ng mag-asawang Ardo at Leonie. Kaya nga nahikayat sila. Hindi na umimik yung babae. Tinalikuran na agad sila kahit hindi pa tapos magsalita ang nanay niya. Kahit mahirap ang buhay ni na Lolo sa baryo, ay kumakain naman daw sila ng 3 beses sa isang araw. Kaya hindi alam ni Lolo kung kakayanin nila ang isang beses lang kumain sa maghapon. Tiyak na gutom ang aabutin nila. Lalo na at meron pa siyang maliliit na kapatid. 4 na taon ang bunso nila. Malamang ay matutulad sila sa mga nadatnan nilang tao roon na puro butot balat na. Naisip ni Lolo, kaya raw pala ganoon kapapayat yung mga tao roon ay dahil isang beses lang binibigyan ng pagkain sa maghapon. Nung lumabas si Lolo para magbasid sa paligid, ay napansin niyang nakatunganga lang halos lahat ng tao roon. Mga walang ginagawa. Parang naghihintay lang sa kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Yung nanay at tatay naman daw ni Lolo ay hinanap ang kubo ng mga kapitbahay nilang kasabay nilang dumating doon. Tapos nakipagkwentuhan. Hindi alam ni Lolo kung anong pinag-usapan kasi hindi raw niya naririnig. Pero nung makita sila ng isa sa mga bantay, ay nilapitan sila at sinaway sa pakikipagkwentuhan. Bawal daw doon ang mag-usap-usap sa labas ng bahay. Wala silang ibang gagawin kundi sumunod sa mga bantay kung ano lang ang sabihin sa kanila. Bandang tanghali nang dalhan nga sila ng pagkain. May kanin naman daw at ang ulam may isda. Tapos tubig na tig-iisang bao sila. Nabusog naman daw sila. Pero bukas ng tanghali na ulit ang kasunod nun. Pagsapit ng gabi, hindi alam ni Lolo kung anong oras na nun. Basta gabi na kasi madilim na. Kinatok daw ulit sila ng babaeng nakatoka siguro sa kanila. Kailangan daw nilang lumabas at makihanay sa mga tao para sa gagawing ritual ng mga pinuno nila. Nagkatinginan silang magkakapamilya dahil hindi nila alam kung anong ritual ba yung sinasabi ng babae. Basta raw, malalaman din nila mamaya. Nakipila na nga sila sa mga tao roon. Mga mahigit 10 hanay daw yon at mahaba ang pila. Tahimik lang ang lahat. Bawal mag-ingay. Marami ang nakabantay sa kanila. Hindi naman armado ng mga baril, pero may mga hawak na itak. Kaya takot silang kumilos ng hindi maganda. Nakikipagtinginan lang sila sa mga taga roon, pero hindi nga makapagsalita dahil bawal makipag-usap. Walang ideya sina Lolo kung ano ang magaganap. Basta nakatayo lang sila habang naghihintay. Maya-maya ay nagkaingay na yung mga bantay. Parang kumakanta na hindi mawari ni Lolo. Masakit daw sa tenga. Nagtakip nga ng tenga niya si Lolo Tiburcio. Kinikilabutan kasi siya sa kantang yun na pangsalubong daw sa sinasabing mga pinuno na paparating. Umalis si Lolo sa pila kasi hindi niya makita yung mga dumating. Malayo kasi sila sa unahan. Sumingit-singit siya hanggang sa makarating siya sa medyo malapit. Yung sakto lang daw para matanaw niya ang mga sinasabing pinuno. Nang makapwesto na si Lolo, ay binuksan niyang mabuti yung mga mata niya. Ang nakita niya ay mga lalaking pare-pareho ang damit. Hawig daw sa kasuotan ng mga pari nung araw. Lahat sila ay may bitbit na sa tingin ni Lolo ay mga kahon na katamtama ng laki. Hindi niya alam kung anong laman ng mga yon. Humanay daw yung mga pinuno sa harap. May mga sinasabi sila na hindi maintindihan ni Lolo. Hindi alam ni Lolo kung ibang lengguwahe lang ba yon
o orasyon na. Mga ilang minuto raw na ganoon at saka sabay-sabay na itinaas yung mga dalang maliliit na kahon. Pagkatapos ng seremonya na yon, gumitna yung isa sa mga pinuno. Sinabi niya sa mga tao na nalalapit na ang paggising ng Panginoon nila. Mula raw sa ilalim ng lupa ay babangon siya at paghaharian ang sanlibutan. Silang mga tagasunod daw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan at sila namang mga pinuno na nagpapatupad ng katahimikan sa isla ay magkakamit ng kapangyarihang itim na magagamit nila sa mga kalaban na magtatangkang waksiin ang isla at ang kanilang paniniwala. Wala raw dapat ikabahala ang mga magpapasakop sa kanila dahil kapag bumangon na ang Panginoon nilang amalanhig, lahat sila ay makikinabang, hindi na maghihirap at hindi na magugutom. Sa ngayon daw ay kailangan muna nilang magsakripisyo, pagkasyahin kung ano ang meron sila. Ang pagtitiis daw ay hindi panghabang buhay. Ang haba pa raw ng sinabi. Matagal na oras silang nakinig. Daig pa ang pare sa dami ng sermon at pangako sa kanila. May nakakita kay Lolo na wala siya sa pila, kaya binitbit siya pabalik kung saan siya dapat nakapwesto. Pagbalik niya ay pinagalitan siya ng nanay niya. Huwag na raw uulitin na umalis sa pila at baka kung ano pa ang gawin sa kanya ng mga bantay. Ang pinakahuling bahagi ng ritual ay ang pagpili ng isang tao na magkakamit daw ng pabuya ng maraming pagkain dahil sa pagiging masunurin. Napansin ni Lolo na magtataas sana ng kamay ang nanay at tatay niya, pero hindi tinuloy dahil wala isa man ang nagtaas ng kamay. Nagtaka raw sila. Pabulong na tinanong ng nanay niya yung katabi kung bakit wala yatang gustong makakuha ng maraming pagkain. Pabulong din ang naging sagot ng katabi niya. Dati raw kasi nagkakagulo sila sa pagtaas ng kamay para sa pagkain, pero napansin nila na ang mga napipili ay hindi na nakakabalik. Kaya nagduda sila na baka hindi naman talaga pagkain ang dahilan ng pagpili. Baka inaalay sa sinasamba nilang amalanhig. Imposible naman daw kasi na matapos nilang bigyan ng pabuyang pagkain ng napili ay palalayain na nila sa islang yon. Naputol ang pagsasalita ng babaeng kausap ng nanay ni Lolo nung may bantay na makapansin sa kanila. Sinigawan daw sila at pinatahimik. Tapos nakita nila na isang lalaki ang hinatak mula sa hanay. Nagpumiglas yung lalaki. Ayaw niyang mapili, pero sinikmuraan daw ng isang bantay. Kaya yung lalambot-lambot na katawan ay lalo pang nanghina at hindi na nakapalag. Sinama sa pag-alis doon ng mga pinuno. Yung mga kaanak na naiwan, nag-iiyakan daw. Matapos ang siguro mahigit 2 oras na pagtayo nila roon, sa wakas ay pinabalik din sila sa kubo. Habang nakahiga na sila, narinig ni Lolo ang pag-uusap ng mga magulang. Sabi ng tatay niya, base sa nasaksihan nila kanina, maliwanag na isang kulto ang namamahala sa islang yon na naniniwala sa kapangyarihan ng aswang. Sumang-ayon ng nanay niya. Ang kinakabahala ng nanay niya, paano raw kung hindi na nga talaga sila makaalis doon? Baka ipakain na lang sila sa mga aswang isa-isa. Takot na takot ang nanay niya. Umiiyak, kaya si Lolo napaiyak na rin. Pero tahimik lang ang pag-iyak niya. Ayaw niyang ipakita o iparinig man lang sa nanay at tatay niya. Gusto raw sana ng nanay niya na hatiin na lang sa kanilang magkakapatid ang parte niya sa pagkain. Pero hindi pumayag ang tatay niya. Kailangan din daw ng nanay niya ng lakas. Magpaplano raw sila kung paano makakatakas sa islang yon. Para makatipid, ang ginawa nila ay hinati-hati nila ang pagkain. Nagtira sila para sa gabi. Ganon din ang tubig. Ang importante lang ay malamnan ang sikmura nila sa tanghali at sa gabi. Hindi naman kasi nila pwedeng paabutin ng umaga dahil mapapanis na.
Lagi raw isda at kanin lang ang dinadalang pagkain sa kanila. Pero hindi sila naumay dahil sa lagi nga silang gutom. Isang umaga, lumabas daw si Lolo at tinabihan ang tatay niya na nakatambay lang sa harap ng bahay nila. Napansin niya na iniisa-isa ng tatay niya ng tingin ang mga tao na nasa harapan lang din ng mga kubo nila at nakatambay. Tapos ay tumitingin din ang tatay niya sa matataas na bakod. Lahat ng tinitignan ng tatay niya ay sinusundan din niya ng tingin. Kaya napansin siya at tinanong kung bakit siya nanggagaya. Pero hindi naman daw siya nanggagaya. Nagtataka lang siya kung ano bang meron sa mga tao at sa bakod na tinitignan ng tatay niya. Nung may paparating na mga bantay, hinila siya ng tatay niya papasok sa kubo. Pagdating sa loob, kinausap siya. Ang sabi, kailangan daw niyang maging bantay din. Napansin daw kasi ng tatay niya na ang mga bata ay malayang nakakapaglaro sa labas. Hindi gaanong pinapansin ng mga bantay. Bata pa naman daw si Lolo. Sa edad niyang 13 ay maliit na lalaki lang siya. Ang balak pala ng tatay niya ay umakyat sa bakod sa bandang likod ng kubo nila. Bale si Lolo ang magiging bantay kung may paparating na totoong bantay. Ang kailangan ay makatalon sa bakod ang tatay niya nang sa gayon ay makalabas sa compound at kung papala rin ay makakaalis din sa isla para makahingi ng tulong at masakluluhan silang lahat. Delikado ang planong yon, pero wala daw silang mapagpipilian. Kailangan maisagawa nila yon ng tahimik at walang nakakaalam. Yung nanay niya natatakot pero walang magawa kundi pumayag sa plano ng asawa niya. Gabi yun, sa bintana ng kubo sa likuran dumaan ang tatay ni Lolo para walang makakita. Si Lolo hindi mapakali. Silang lahat na magkakapatid, lalo na ang nanay niya. Ang nanay niya ay sa bintana ng kubo nakasilip para makita kung may papalapit na bantay. Yung ibang mga kapatid ni Lolo ay sa mga siwang ng kubo, habang si Lolo ang siyang nasa likuran ng kubo kasama ng tatay niya. Naging malikot ang mga mata ni Lolo. Hindi pa man nakakasampa ng bakod ang tatay niya ay humahangos nang sinenyasan sila ng nanay niya na may paparating. Ilang beses daw na ganoon. Laging nauudlot dahil palakad-lakad ang mga bantay kahit malalim na ang gabi. Parang mas marami pa raw nga ang bantay sa gabi kaysa sa umaga. Nung sa wakas ay magawa ng tatay niya na makarating sa tuktok ng bakod, ay tsaka naman daw natigilan. Nagpadulas na lang ulit pababa. Nung tanungin nila kung bakit, ay nanlulumong sinabi sa kanila na marami ring bantay sa labas. Makalabas man siya ng bakod, ay wala rin siyang matatakbuhan. Kailangan daw ulit mag-isip ng bagong paraan. Ang sunod na plano, doon na magagamit ang pagiging bata ni Lolo. Sa kanilang magkakapatid, siya sa tingin ng tatay niya ang tanging may lakas ng loob na makakagawa ng plano nila. Makikipaglaro muna si Lolo sa mga kapwa niya bata. Habang nakikipaglaro siya, ay hahanap siya ng ibang pwedeng madaanan palabas. Kailangan niyang malibot ang buong compound na hindi pwedeng gawin ng matanda. Tsak na mapagdududahan. Sa pakikipaglaro ay nakilala ni Lolo Tiburcio ang dalawang bata na sina Aton at Gido. Malapit lang ang kubo nila kina Lolo at medyo matagal na rin sila sa isla. Inaya sila ni Lolo ng habulan. Ang mga bantay daw noon ay patingin-tingin lang sa kanila. Hindi naman nagpapahalata si Lolo, pero sinasadya niya na lumayo ng takbo para makarating pa siya sa ibang parte ng compound. Nung makarating sila sa dulo, ay naghinay-hinay sa pagtakbo si Lolo. Papano ay may nakita siyang butas doon sa bandang ibaba ng bakod. Pero sa tingin niya, hindi pa niya kayang lumusot. Kailangan pa niyang hukayin ng konti ang lupa. Luminga si Lolo. Swerte na walang bantay sa paligid niya
kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na sumilip sa butas. Nagtumuwad siya roon para masilip niya. Natuwa si Lolo dahil ang nakita niya ay puro mga puno at wala siyang nakitang maski isang bantay doon. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo pa uwi. Iniwan na niya yung mga kalaro niya na hindi naman daw napansin ang pagsilip niya sa butas. Nung makabalik siya sa kubo, ay sinabi niya agad yon sa tatay niya. Kahit papano ay nagkaroon sila ng pag-asa. Sabi ng tatay niya, kailangan din niyang makita ang sinasabing butas ni Lolo para malaman kung magkakasya siya roon. Pero sabi ni Lolo, mukhang hindi. Masyadong maliit ang butas. Kung mahuhukayan man ang lupa sa ilalim, ay pwedeng ang tulad lang niyang bata ang magkasya. Buo ang loob na sinabi ni Lolo. Kung siya ang makakalusot doon, sisikapin niyang makatakas sa isla at makabalik sa baryo para makahingi ng tulong. Nagkatinginan daw ang nanay at tatay niya. Para sa kanila, suntok sa buwan ang sinabi ni Lolo. Pwedeng makalusot nga siya roon, pero may posibilidad din na mapahamak siya sa labas ng bakod. Sa huli ay napagdesisyonan nila na hindi nila papayagan si Lolo. Nalungkot si Lolo sa naging pasya ng mga magulang niya. Sa tingin niya ay kulang pa ang tiwala nila sa kanya. Hindi naman daw niya masisi dahil bata pa nga siya at inaalala lang ang kaligtasan niya. Isang umaga, may bagong pamilya na naman na dinala sa isla. Mas agresibo ang mga bagong dating kaysa sa pamilya ni Lolo at ang mga kapitbahay na kasabayan nila. Nanlaban daw talaga kaya nagkagulo. Naagaw kasi ng lalaki ang itak ng isang bantay kaya nabuo ang komosyon. Naglaban ng itak ang lalaki at ang bantay. Sa una raw ay napatay ng lalaki ang bantay na inagawan niya ng itak. Pero napagtulungan siya ng iba pang bantay kaya bumulagta rin siya sa huli. Yung mga oras na nagkakagulo pa sila, yun ang oras na sinamantala nila Lolo at tatay niya na makarating sa butas sa dulo ng compound. Nanlumo raw yung tatay niya kasi tama nga si Lolo. Masyadong maliit ang butas para sa katulad niyang malaking tao. Ang bata at payat na si Lolo ang may pag-asa na makalusot doon. Hindi raw sila nag-aksaya ng panahon. Kinalkal nila ng kinalkal ang lupa gamit ang mga kamay nila. Hindi pa sila tapos nang maramdaman nilang may mga yabag na papalapit. Kaya tinabunan ulit nila ng lupa yung butas at saka nagtago sa makapal na bungkus ng mga halaman doon. Isang bantay ang lumigid pero umalis din agad. Sumunod na gabi ay pinatawag na naman ang lahat para mag-ipon-ipon sa unahan. Kailangan na naman nilang saksihan ang ritual ng mga pinuno. Sabi ng nanay ni Lolo, maswerte sila na nasa bandang hulihan ng pila dahil hindi sila mapipili agad. Pero nalaglag ang balikat ni Lolo nang ang mapili ay ang kalaro niyang si Aton at isang babae. Iyak daw ng iyak ang kalaro niya, pati yung mga magulang. Pero wala silang magawa nang kunin ng mga bantay si Aton habang ang mga magulang ay pinipigilan na makasunod. Parang nakita raw ni Lolo ang sarili niya kay Aton. Paano kung isang araw ay siya naman ang mapili o kaya ay isa sa mga kapatid niya? Dahil daw doon ay nadagdagan ang takot ni Lolo. Kinabukasan ay nagkaroon na naman ng pagkakagulo. Walang bagong dumating kundi may nahuling tumakas. 2 lalaki raw. Isang may asawa at isang binata. Yung 2 raw na yun ay parehong binugbog sa harapan mismo ng mga tao roon. Pinakita nila sa lahat kung anong mangyayari sa mga magtatangkapang tumakas. Dahil sa pangyayaring yon ay pinanghinaan ng loob ang nanay at tatay ni Lolo, pati mga kapatid niya. Sa 9 na magkakapatid, si Lolo lang ang hindi nang hina ang loob. Sa halip ay lalo pa raw lumaki yung pagnanais niya na makaalis sila roon. Sabi ni Lolo,
Kinumbinsi niya ang tatay niya na palihim na kausapin ng mga tao roon. Baka kung sakaling magkakaisa sila ay matalo nila ang mga bantay. Ginawa naman daw yun ng tatay niya. Nakita niyang nakikipag-usap sa kapitbahay nila sa likod bahay ng palihim. Pero nung tanungin na ng nanay niya kung ano ang sabi ng mga nakausap niya, malungkot na sinabi ng tatay niya na mukhang malabo, walang pag-asa. Wala siyang suportang nakuha mula sa mga yon. Dahil nakita naman daw nila ang nangyari sa mga nahuling tumakas. At paano raw sila makakalaban kung wala silang sandata gaya ng mga bantay. Sabi ni Lolo, sadyang mahina lang siguro talaga ang loob ng mga taong kasama nila. Hindi naman sila mga nakatali. Pwedeng magplano sila para sabay-sabay na maagaw ang mga itak ng mga bantay. Pero sabi naman ng tatay niya, hindi ganoon kadali yun. Tiyak na maraming buhay daw ang masasakripisyo. Sagot naman ni Lolo, kesa naman lahat ng buhay nila ay masakripisyo sa islang yun. Habang nag-iisip ng iba pang paraan ng mga magulang, si Lolo raw ay nilapitan ng anak ng lalaking pinatay ng mga bantay, yung bagong dating. Ang pangalan naman daw noon ay Marcelo. Mas matanda sa kanya ng 2 taon. 15 anyos na. Galit na galit daw sa nangyari sa tatay niya, kaya gustong gumanti. Sa halip na pagganti, ay inaya na lang daw niya si Marcelo doon sa butas. Nung makita yon ng binatilyo, ay natuwa raw at nagkaroon ng pag-asa. Sinabihan niya si Marcelo na maghanda dahil tatakas sila at doon sila dadaan. Natuwa rin si Lolo dahil nakatagpo siya ng kasing lakas ng loob niya. Nung gabing yon, hindi mapalagay si Lolo. Pinagmamasdan niya yung nanay at tatay niya na mga natulog na. Pati mga kapatid niya, isa-isa niyang tinitignan. Alam kasi ni Lolo na hindi siya papayagan ng mga magulang at kung sakali man na makatakas nga sila ni Marcelo, ay hindi rin siya nakakasiguro na makakaligtas talaga sila. Pero desidido siya na sumama kay Marcelo. Kaya nung malalim na ang gabi, ay naghanda na siya. Hinihintay na lang niya ang signal ng bago niyang kakampi. Malapit nang makaidlip si Lolo nung makarinig siya ng sipol. Yun na ang hinihintay niyang signal mula kay Marcelo. Dali-dali siyang bumangon para silipin kung si Marcelo na nga ba yun. Hindi naman siya nagkamali. Maingat siyang lumabas ng kubo. Sinulyapan pa ulit yung mga nahihimbing niyang pamilya bago niya isara ang pinto ng kubo mula sa labas. May makitid na dadaanan sa likuran ng mga nakahanay na kubo. Yun ang binaybay nila para makarating sa dulo. Nung marating na nila, walang imikan nilang hinukay ang lupa sa ilalim. Kailangan nilang gawin yun para mapalaki pa ang butas at magkasya sila palabas. Mga ilang minuto rin silang naghuhukay gamit ang 2 bao, yung kinakainan nila at iniinuman. Maya-maya ay nakarinig sila ng mga papalapit na yabag, kaya huminto sila sa ginagawa at nagtago. Dumaan ang isang bantay na nagpapalinga-linga sa paligid. Hindi naman napansin yung hukay dahil nga nasa bandang ibabayo ng bakod. Nung makalampas na yung bantay, ay muli nilang itinuloy ang ginagawang paghuhukay. Medyo malaki na yung butas na nagawa nila. Sinubukan ni Lolo kung magkakasya siya, pero hindi pa siya nagkasya, kaya tinuloy pa nila ang pagpapalaki ng butas. Nagulat sila nung biglang bumulaga sa kanila si Guido, yung 12 anyos na unang nakalaro ni Lolo. Sinenyasan agad nila na huwag maingay. Nagtaka si Guido kung anong ginagawa nila. Hindi nila sinagot. Nagtaka rin sila kung paano nalaman ni Guido na nandoon sila. Ang sabi, iihi lang daw siya sa gilid ng kubo nila nung matanaw niya yung 2 na dumaan kanina. Susunod daw sana agad siya, kaso nagising ang ate niya. Pinapasok siya sa kubo. Hinintay pa niyang makatulog ulit.
Nung makatulog ay tsaka niya hinanap yung dalawa. Lumigid siya at nakita nga niya. Urong-sulong nga raw siya kapag may mga nakakasalubong na bantay. Inaya nila si Guido na sumama sa kanila. Kapag nakalabas sila ay tsaka sila maghahanap ng daan palabas naman ng isla. Napakamot ng ulo si Guido. Hindi siya sigurado pero pinilit siya nila lolo kaya napasama na rin. Sa wakas sa ikalawang pagkakataon nang isuot ni lolo ang katawan niya ay nagkasya na rin siya sa butas. Nagkatinginan sina Guido at Marcelo kung sino ang susunod. Dahil mas maliit si Guido ay siya na muna ang pinauna. Habang dumadaan ang dalawa, si lolo ay palinga-linga sa paligid. Kabadong-kabado na may makakita sa ginagawa nila. Matapos nilang makalusot sa butas, ay naglakad sila sa mapunong daan. Masyadong madilim ang paligid kaya halos wala silang makita. Lumiliwanag lang ng konti kapag napapatapat sila sa sinag ng buwan. Kung saan saang direksyon sila nagpupunta dahil wala pa silang ideya sa lugar na yon. Hanggang sa makarinig sila ng ingay. Walang letra, puro tunog lang na magkakasabay na boses. Ang sakit din daw sa tenga, tulad ng kinakanta ng mga bantay kapag dumarating ang mga pinuno sa isla para magritual. Hindi nila alam kung saan ang gagaling ang tunog na yon, kaya pinakikinggan pa nilang mabuti. Hindi pa sila magkasundo-sundo. Paano ay iba-iba ang dinig nila sa pinanggagalingan ng tunog. Lumakad pa sila ng konti. Si lolo pumikit pa siya para mapakiramdamang mabuti kung saan ba talaga nang gagaling yon. Hanggang sa matukoy na niya. Hinila niya ang dalawa sa isang direksyon. Habang papalapit sila roon ay papalakas din ng papalakas ang tunog. Tapos ay nakatanaw sila ng mga ilaw ng sulo. Nagtago sila sa mga halaman at saka hinawi ng konti ang mga dahon para masilip nila kung ano ba ang meron sa lugar na yon. Pare-parehong nanlaki ang mga mata nila sa nakita. Isang malaking hukay na merong nakahigang bangkay. Nakatayo sa harap noon ang lahat ng pinuno at sila ang pinanggagalingan ng masakit sa tengang tunog na naririnig nila. Nanatili lang daw sina lolo sa pinagtataguan nila. Maya-maya ay nakita nila ang 4 na bantay na may bitbit na kulungang yari sa kahoy. Dinala yon sa harap ng hukay. Natandaan ni lolo, ang lalaking nasa loob ng kulungan ay yung lalaki na pinili nung unang beses nilang makadalo sa pagre-ritual sa compound. Nagulat siya kasi ibang-iba na ang itsura. Nagkalaman na raw ang katawan. Siguro nga ay pinakain ng pinakain. Pero kahit lumaki ang katawan ay tandang-tanda pa rin ni lolo. Ang muka, gawa ng malaking nunal sa ilong. Parang nahulaan ni lolo kung ano ang gagawin doon sa lalaki. Nagwawala raw sa kulungan. Kaso mukhang matibay ang kulungan. Hindi siya makakatakas, lalo pa at napapalibutan din yon ng mga bantay. Ang sumunod na pangyayari ang nagpagimbal daw sa kanilang tatlo. Matapos ang ritual ng mga pinuno, ay nilabas ang lalaki sa kulungan. Walang nagawa ang pagpalag nang gilitan siya sa leeg at patuluin ang dugo sa bangkay na nasa malaking hukay. Tapos ay tinulak na ng mga bantay ang lalaki roon. Inihulog sa hukay. Muntik nang mapasigaw si Guido. Buti na lang at natakpan agad nila lolo at Marcelo ang bibig niya. Ilang sandali daw ng katahimikan ang nangyari. Sobrang tahimik talaga. Lahat ay nakatingin lang doon sa bangkay sa hukay. Sina lolo halos hindi rin humihinga. Naghihintay din sila sa susunod pang mangyayari. Hindi masiguro ni lolo kung ilang minuto silang nakatunganga at nakasilip doon nung bigla raw bumangon ang nasa hukay. Tapos nilantakan yung bangkay ng lalaki
na nilaglag doon. Parang vampira raw na sinisip-sip pa ang dugo sa leeg ng lalaki. Diring-diri sina Lolo sa nasaksihan nila. Si Marcelo nga raw ay naduwal pa, pero pigil na makalikha ng ingay. Kasi syempre natatakot silang mahuli at baka ora mismo ay maipakain sila sa aswang na yon. Kahit 13 pa lang si Lolo, naintindihan na raw niya kung anong sitwasyon meron sila nung panahon na yon. Naisip ni Lolo na ang kalaro niyang si Aton at ang babae na kasabay na pinili ay magiging pagkain din ng aswang. Malamang daw ay binubusog pa sila at kapag nagkalaman na rin tulad nung lalaki ay tsaka ipapakain sa aswang. Ganoon daw siguro ang nangyayari sa lahat ng pinipili. Tapos yung mga tao sa compound ay hinahayaan lang muna na magutom at manghina para wala silang lakas na manlaban. Kapag iaalay na lang sila ay tsaka na lang bubusugin at palulusugin. Sabi ni Lolo, kailangan na nilang umalis doon. Sinang-ayunan naman siya ni na Marcelo at Guido. Nagpasya sila na bitbitin na lang ang mga tsinelas nila para masiguro na hindi talaga sila makakagawa ng ingay. Sinuwerte naman na nakalayo sila sa lugar na yon ng mga pinuno ng isla, pero hindi nila alam kung saan na sila nakarating. Parang naliligaw na raw sila. Ni hindi na nga nila alam kung paano makabalik sa compound. Wala naman talaga silang planong bumalik. Ang gusto raw mangyari ni Marcelo ay makahanap ng bangkang masasakyan nila paalis doon para makahingi sila ng tulong sa baryo o kaya sa bayan. Yun din naman ang plano ni Lolo at ng tatay niya nung una pa lang. Ang problema, hindi nila alam ang daan patungo sa dalampasigan. Kailangan nilang makita yun bago mag-umaga. Mas mahihirapan kasi silang magtago sa umaga dahil maliwanag na. Hindi gaya sa gabi na madilim, kaya hindi sila mapapansin. Bandang madaling araw na, pasikat na yung araw. Nang sa wakas ay natagpuan din nila Lolo ang dagat. May isang bangka roon, pero may kalakihan ng bangka at hindi nila yun alam paanda rin. Isa pa, may mga bantay pala roon. Nagkatinginan silang tatlo. Sa huli ay nagpasya si Marcelo na babalik na lang muna sila sa compound. Kailangan nilang gumawa ng sandata para mailigpit ang mga bantay sa dalampasigan. Masyado pa silang bata para sa iniisip nila, pero yun daw talaga ang naging usapan nila. Natakot din sila na basta sugurin na lang ang maraming bantay. Medyo may kalayuan sa dagat ang kinaroroonan ng compound. Kinailangan nilang tandaan mabuti yung mga dinaraanan nila. Nakakuha ng kapirasong bato si Marcelo at yun daw ang ginamit na pang-uka sa mga katawan ng puno na nadadaanan nila. Kahit hindi pa sila sigurado kung pabalik nga ng compound ang tinatahak nilang direksyon. Nung matanaw nila na may makakasalubong silang mga bantay, nataranta sila. Hindi nila alam kung saan sila magtatago dahil nagkataon na walang malagong halaman sa parting yon na mapagtataguan nila. Tinanong sila ni Marcelo kung marunong ba silang umakyat sa puno. Si Lolo oo, pero si Guido hindi. Kaya si Guido muna ang inuna nila na iakyat sa puno. Pinapatong nila sa balikat nila, tapos ay si Lolo. At ang huling umakyat ng puno ay si Marcelo. Saktong-sakto lang yung pag-akyat nila sa pagdaan ng mga bantay. Habang padaan daw yung dalawang bantay na parehong may hawak na itak, ay hindi halos humihinga sa itaas ng puno sina Lolo. Kahit nakalampas na yung dalawa ay hindi pa rin muna sila bumaba. Hinintay daw nila na makalayo muna dahil baka mamalayan pa yung pagbaba nila sa puno. Nung masiguro nila na malayo na yung mga bantay, ay tsaka sila bumaba. Tumakbo na raw sila. Lakad takbo. Humihinto sila saglit kapag hindi na nila kaya ang paghingal. Matapos yung pagpapasikot-sikot nila, awa naman ng Diyos ay
natanaw din nila yung matataas na bakod ng compound. Doon nga lang sila nagpunta sa unahan na maraming bantay. Yung nasilip ng tatay niya nung umaakyat sa bakod. Pero hindi tinuloy ang pag-akyat kasi nga marami pang kalaban. Umalis agad sila roon hanggat wala pang nakakapansin sa kanila. Pero alam na raw ni Lolo kung saan dadaan papunta sa likurang bahagi ng bakod kung saan sila lumusot. Nung makabalik na sila sa kani-kanilang kubo, si Lolo nakatulala pa nung umaga. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga magulang na nagawa na niyang makalabas ng bakod kasama sina Marcelo at Guido. Hindi kasi namalaya ng nanay at tatay niya ang ginawa niyang pagtakas kagabi. Pero napansin ng nanay niya ang kawalan niya ng kibo. Nilapitan daw siya at inakbayan. Tinanong kung anong problema. Nung sabihin niyang wala, ang sabi raw ng kanyang nanay ay huwag mag-alala at makakaalis din sila roon. Magdasal lang daw ng magdasal at huwag magsasawa. Ayaw sanang ipaalam ni Lolo, pero dahil sa mga nakita nila nung gabi, hindi rin siya nakatiis na sabihin sa mga magulang. Bahala na raw kung papayagan pa ulit siyang lumabas o hindi na. Pero ang nasa isip niya, payagan man siya o hindi, ay tutuloy pa rin sila ni Marcelo kaysa naman maghintay na lang sila roon kung kailan sila mapipili at iaalay sa aswang. Gulat na gulat yung mga magulang ni Lolo. Pati yung mga kapatid niya na mas matanda sa kanya ay hindi makapaniwala sa tapang at lakas ng loob niya at ng dalawa pa niyang kasama. Ayaw na ng nanay niya na ulitin pa niya yung kapangahasan na yun. Baka raw sa susunod ay hindi na sila makaligtas. Tapos yung nanay din niya ang nagpaliwanag sa kanya kung anong uri ng aswang ang nakita nila. Nilarawan din kasi ni Lolo ang aswang na nakita nila. Sabi ng nanay niya, totoo nga ang sinabi ng pinuno roon na ang pinapanginoon nila ay isang amalanhig. Hindi naman daw yun dapat sambahin dahil isa lang yung pangkaraniwang aswang na namatay nang hindi pa naisasalin ang itim na perlas sa kaanak. Ayon daw sa matatanda dati, kapag ang isang ordinaryong aswang ay muling nabuhay, mas nagiging mabangis daw. Nagiging manhid na ang tanging layunin ay uminom ng dugo at kumain ng laman. Hindi na raw yun nakakakilala ng kamag-anak o sino man na dating kakilala nung nabubuhay pa. At mas lalong wala nang pakialam sa sino mang nasa paligid niya. Kung ganun pala talaga ang sinasamba ng mga pinuno ng islang yun, napakadelikado nila. Wala silang gagawin kundi pakainin yun ng pakainin ng mga taong dinadala nila sa isla. Pero wala naman silang mapapala roon. Hindi naman totoong may kakayahang magbigay ng kapangyarihan at maghari ang isang amalanhig. Yun pa ang papatay sa kanilang lahat, maging sa mga pinuno. Kinausap si Lolo ng tatay niya ng masinsinan. Tinanong daw mabuti si Lolo kung may balak pang lumabas ulit. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Lolo. Oo raw, gusto pa niyang bumalik sa labas. Pero hindi na sila babalik doon nang wala silang dalang pamproteksyon sa sarili. Kailangan daw nila ng panlaban, sabi ni Marcelo. Ang akala ni Lolo ay pipigilan din siya ng tatay niya. Pero ang sabi raw sa kanya, tutulungan sila na makagawa ng panlaban. Bilin pa ng tatay niya sa kanya kung sakali raw na magawa nilang makalayo sa isla, huwag nilang kakalimutang humingi ng tulong. Pero kung sakali na malalagay siya sa panganib, ay palagi niyang pipiliin na mailigtas ang sarili kaysa matulungan sila roon sa compound. Ipagdarasal daw niya ang kaligtasan ni Lolo. Gusto sana ng tatay niya na sumama siya sa paglabas ulit nila Lolo kasama sina Guido at Marcelo. Kaso sinusumpong siya ng paninikip ng dibdib ng mga sumunod na araw. Sakit na raw yun ng tatay niya kahit nung wala pa sila sa isla. Ang ginawa raw nila, sina Lolo at Guido ay naglaro ulit. Naghabulan, nagtaguan.
Pero ang layunin talaga nila ay makapanguha ng mga kahoy sa tabi-tabi nang hindi sila napapansin ng mga bantay. Si Marcelo ay hindi na raw nakisali dahil malaki na siya. Mahahalata na. Mahirap kasing maghanap ng kahoy dahil malinis ang buong compound, kaya kailangan maglibot ni na lolo para makapaghanap, tapos palihim nilang dinadala sa kubo. Nung makaipon na sila roon ay tsaka naman pinagtiyagaan ng tatay ni lolo na patalasin ang bawat dulo ng mga kahoy. Pinagkikiskis niya lang. Hindi na ikwento ni lolo ang buong detalye tungkol sa paano yun nagagawa ng tatay niya. Basta gumugol din daw ng ilang araw bago mayari ang mga kahoy na matatalas ang dulo. Binigyan daw sina lolo ng tigda-2 para sa planong paglabas nila, habang yung ibang nagawa ng tatay niya ay tinago lang sa bahay nila. Baka raw magamit ang mga yun kapag nagkagipitan at kailangan nilang manlaban. Naghahanap na noon ng pagkakataon sina lolo na makalabas ulit nung biglang magkagulo sa loob ng compound. Papano ay dinala na pala ng mga pinuno yung amalanhig doon. Pero nakakadena ang paa niya sa upuan. Takot na takot daw yung mga tao. Pinagmalaki ng mga pinuno na gising na ang Panginoon nila. Hindi daw sila dapat matakot. Sa halip ay dapat daw silang magbunyi at magbigay pugay. Nagtatayuan yung mga balahibo ni lolo sa nakikita kung paano sambahin ng mga pinuno ang isang aswang. Walang magawa ang mga taong nandoon kundi ang matakot din. Bilang pagsalubong daw sa Panginoon nila, kailangan daw nila ng 10 alay. Kitang-kita ni lolo kung paano nanginig sa nerbiyos ang nanay niya na baka may mapili sa pamilya nila. Naglibot kasi yung pinuno na pumipili, kaya kahit nasa dulo sila ng pila ay nakita rin sila. Pero mabuti na lang at dinaanan lang sila. Hindi sila napili. Parang naghahanap daw ng medyo malaman pa ang katawan. Nakakaawa raw talaga yung mga napili. Isa-isang pinakain sa amalanhig na aswang. Habang pinapakain ay ang sabi pa raw ng pinuno, wala silang dapat ipag-alala dahil ang lahat ng inalay ay muling mabubuhay at hindi na ulit mamamatay. Gagantimpalaan daw ng walang hanggang buhay ng amalanhig. Sabi ni lolo, para sa kanya ang mga pinunong yun at mga alipores nilang mga bantay ay puro baliw na. Matapos ang nakakagimbal na eksena na yun, ay hindi muna lumabas ng kubo sina lolo at pamilya niya. Takot na takot sila sa nangyari. Sa tingin nila ay mas lalo pang lumalala ang sitwasyon nila. Sabi ni lolo, ano raw kaya kung sumama na sila sa paglabas doon? Isa-isa lang. Hindi naman daw siguro mapapansin. Pero sabi ng tatay niya, mas makakabuti kung makakahingi ng tulong sina lolo. Kasi kung lahat sila lalabas, mas malaki ang tsansa na mahuli lang sila dahil sa dami nila. Ayaw nga rin sana nilang payagan si lolo, kundi lang talaga buo ang loob niya. Nangako si lolo na kapag nakalabas ulit siya ay hindi sila babalik doon nang wala silang nahihinging tulong. Nangako rin si lolo sa pamilya niya na makakaligtas silang lahat. Talagang pinaghandaan nila lolo ang paglabas nila. Nagbago pa nga raw ang isip ng nanay niya. Ayaw na siyang payagan. Natakot daw sa posibleng mangyari, lalo na at napakabata pa ni lolo. Kahit yung mga kapatid niyang mas may edad na sa kanya, pumapanig na rin sa nanay niya. Pero hindi talaga nagpaawat si lolo. Kahit ayaw nila ay tumuloy pa rin siya kasama sina Marcelo at Guido. Hindi na raw naging ganoon kadali. Kung naging mahirap sa kanila nung una, ay mas lalo pa silang nahirapan nung sunod na pagpuslit nila. Kasi mas dumami pa raw ang bantay. Yung mga kahoy nilang matatalas ay tinago lang nila sa loob ng damit. Kahit medyo natutusok si lolo ay tiniis niya.
Ganoon din sina Guido at Marcelo. Nung makalabas na sila, ay umakyat muna sila sa isang puno. Doon sa puno na medyo malayo na sa compound, dahil baka may makapansin sa kanila. Mula sa itaas ay tinanaw nila ang daan kung saan patungo ang bawat direksyon. Pinag-aralan nilang mabuti. Kung hahanapin pa kasi nila yung mga inuka ni Marcelo sa puno nung unang labas nila, baka matagalan pa sila. Sinuwerte pa sila dahil ang puno raw na naakyat nila ay may bunga. Hindi lang nabanggit ni Lolo sa kwento niya kung anong bunga yon. Basta kumain daw sila ng bunga habang pinag-iisipan kung saan dapat sila dumaan papunta sa dalampasigan. Tinitignan din daw nila kung may ibang daan sa dagat paalis sa isla bukod doon sa merong mga nakabantay. Wala silang nakita mula sa unang puno na inakyat nila. Hindi kasi nila masyadong tanaw doon, kaya naglakad pa sila para mas makalapit sa dagat. Naghanap sila ng ibang punong maaakyat. Nung makakita ay isa-isa ulit silang umakyat. Sa pangalawang puno na yon ay mas tanaw nila ang dagat, pati yung mga nagbabantay doon. Si Guido ay may nakitang bahagi ng isla na walang bantay. May parte pa rin ng dagat doon, kaso wala naman siyang matanaw na bangka na pwede nilang masakyan. Tinanong sila ni Marcelo kung marunong ba silang lumangoy. Kinabahan si Lolo kasi kahit marunong siyang lumangoy, hindi naman niya alam kung tatagal siya. Kung makakaya nilang languyin lang ang hanggang sa kabilang isla na natatanaw nila. Si Guido ay sanay daw dahil mangingisda ang tatay niya at palagi siyang kasama. Naturuan na raw siya kung paano lumangoy ng mabilis. Matapos ang pagbubuo nila ng plano ay nagkasundo sila. Nalalangoy sila hanggang sa pinakamalapit na lupang maaabot. Pagbaba nila ng puno, hindi pa sila nakakarating sa pupuntahan nila ay may nakakita na sa kanilang bantay. Sinigawan sila. Wala naman silang mapagpilian kundi ang tumakbo. Matatakasan na raw sana nila, kaso yung bantay na nakakita sa kanila ay nagtawag pa ng kasama. Kaya merong mga humarang sa kanila. Nagtinginan sila at nagpakiramdaman kung gagamitin nila yung mga dala nilang sandata. Pero umiling daw si Marcelo. Masyadong marami ang humuli sa kanila, kaya hindi nila kakayanin. Nung mahuli nga sila, ang buong akala nila ay ibabalik sila sa compound. Pero hindi sila doon dinala, kundi doon sa kampo ng mga pinuno kung saan nila nakita ang libingan ng amalanhig. Nagsimulang gapangan ng kakaibang takot si Lolo sa isipin na baka sila na ang sunod na iaalay sa aswang. Si Guido raw ay nagkandaiyak nang ikulong sila sa kulungang kahoy ng sama-sama. Nakita nila sa kabilang kulungan sina Aton at ang babae. Hindi pa pala sila pinapakain sa aswang. Siguro ay pinapalusog pa. Hindi makapaniwala si Lolo sa sinapit nila. Nabigo sila. Ang laman daw ng isip niya noon ay hindi na niya matutulungan ang pamilya niya. Napaiyak na rin daw siya, pati si Marcelo. Nag-iiyakan na talaga silang tatlo nun. Sino ba naman ang hindi maiiyak at matatakot sa ganoong sitwasyon? Dahil sa distansya nila sa kulungan ni Aton ay hindi sila makapag-usap. Pero kita sa mga mukha nila pare-pareho ang takot. Kinabukasan, nang magising sina Lolo, ay nakita nilang inabutan ng masasarap na pagkain sina Aton. Meron pa nga raw silang nakitang manok. Nagdarasal daw siya na sana pakainin din sila ng ganoon dahil medyo nangihina na rin sila sa gutom. Kailangan nila ng lakas para makalaban. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Lolo dahil yung mga matatalas nilang kahoy ay nasa loob pa ng damit nila. Hindi nakuha ng mga bantay. Hindi siguro napansin dahil makakapal at maluwag yung suot nilang damit. Kaya hindi halata na may tinatago sila roon. Sabi ni Marcelo, magagamit nila yon para iligtas ang mga sarili nila.
Sa oras daw na ilabas sila sa kulungan o buksan man lang ang kulungan nila, ay pwede nilang saksakin ng kahoy at saka sila tatakbo ng mabilis palayo roon. Hindi pa rin sila magbabago ng plano. Lalangoy sila hanggang sa kabilang isla sa oras na makatakas sila sa kulungang yon. Habang nasa loob sila ng kulungan, ay kita nila ang kinauupuan ng amalanhig. Nakakadena pa rin yung paa sa upuan. Hindi nila matukoy kung babae o lalaki. Mahaba naman daw yung buhok na parang sa babae, pero kung titignan ng mga braso at paa ay para naman daw sa lalaki. May napansin lang daw si Lolo doon sa amalanhig. May mga bahagi na ng balat na umaayos. Hindi na katulad nung una nilang makita na agnas talaga. Halos puro buto na lang nga. Noon daw ay tingin ni Lolo natutuyo yung pagkaagnas. Duda niya baka babalik din sa dati ang balat tulad nung nabubuhay pa yung aswang na yon. Yun daw ang naglalaro sa isip ni Lolo habang pinagmamasdan ang amalanhig. Nabigo sila sa inaasam na pagkain dahil hindi sila pinakain hanggang sa lumubog na ulit ang araw. Mabuti na nga lang daw at may natitira pa silang lakas dahil sa mga prutas na kinain nila sa puno. Ayaw na sanang matulog ni Lolo dahil sa takot, pero hindi niya napaglabanan ng antok. Si Marcelo lang daw ang tanging nanatiling gising. Silang dalawa ni Guido bagsak. Kinabukasan sa wakas ay may lumapit na rin sa kanilang bantay para magbigay ng pagkain. Doon na nila sinagawa ang plano nila. Pagkakuha nila sa pagkain ay sabay-sabay nilang hinila ang bantay papasok sa kulungan at tinarakan ng mga matatalas nilang kahoy. Nabigla yung bantay na yon kaya hindi na nakalaban sa kanila. Sabi ni Lolo, nung mapatay nila ang isang bantay ay nadagdagan ang kumpiyansa nila na matatalo rin nila ang iba pa. Gusto man daw nilang pakawalan sina Aton at yung babae ay wala naman daw silang susi, kaya dumiretso na lang sila ng takbo. Kaso si Lolo, nahagip siya ng isa sa mga pinuno. Paghawak sa braso niya ay nakita niya yung markang itim na perlas sa kamay. Nagpumiglas siya hanggang sa makarating sila sa kinauupuan ng amalanhig, kaya nakita raw yun ni Lolo ng malapitan. Dala ng sobrang takot ay naitarak niya sa mata ng aswang ang isa sa dalawang kahoy niya. Nagulat yung pinuno sa ginawa ni Lolo. Napaatras daw. Siguro kasi tingin niya ay nalapastangan ni Lolo ang sinasamba nilang aswang. Sinamantala ni Lolo ang pagkakataon na yon para makatakas. Hindi na raw niya alintana nun kung kasabay pa niya sina Marcelo at Guido, kasi wala nang ibang laman ang isip niya kundi ang tumakbo ng tumakbo hanggang sa may lupang tatakbuhan. May mga nakasalubong siyang mga bantay, pero nagawa niyang ilaga ng mga itak at nakalusot siya. Siguro dahil maliit lang siya at maliksi. Hanggang sa makita ulit niya si Marcelo at Guido na nagpapahinga saglit sa tabi ng isang puno. Hingal na hingal din kasi ang dalawa sa pagtakbo. Sinabi ni Lolo sa kanila na nasa pool niya ng talim ng kahoy ang mata ng amalanhig. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Natuwa naman si Lolo nung makitang hawak ni Guido ang pagkain sana nila. Pinagsaluhan muna nila yon ng mabilis habang palinga-linga sa paligid. Nagkasundo sila na ituloy ang naunang plano. Lakad-takbo pa rin sila papunta sa bahagi ng isla na wala silang nakitang bantay. Nung una ay nagkamali sila ng direksyon. Naligaw na naman sila. Humihinto naman sila saglit sa pagtakbo kapag hindi na nila kaya ang paghingal. Tapos naisipan ulit nilang umakyat sa puno. Doon ay nakita nila ang tamang direksyon. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan agad nila. Hindi alam ni Lolo kung saan siya kumuha ng tapang at lakas ng loob. Ganon din ang mga kasama niya habang lumalangoy sila sa dagat. Mabuti na lang daw at ang kalapit na isla ay hindi ganoon kalayo.
Nung marating nila ay doon sila pansamantalang nagpahinga. Sabi ni Lolo kina Marcelo at Guido, tsak na matutuwa ang mga magulang nila dahil sa kabila ng mga nangyari ay nagawa nilang makatakas sa islang yon. Ang kailangan na lang nilang gawin ay maghanap ng makakatulong sa kanila. Nang maging sapat na ang pahinga nila, ay sinimulan na nilang maghanap ng tao sa islang nalipatan nila. Ang naging problema naman nila ay wala silang nakita maski isang tao. Naglibot sila, puro puno lang at halaman ang nandoon. Ang kainaman lang ay walang bantay, walang pinuno at wala rin ang nakakatakot na aswang. Mula roon ay wala na silang natatanaw na malapit-lapit na isla. Mukhang mahihirapan na silang lumangoy kung sobrang layo na ng lalanguyin. Ang pag-asa na lang daw nila noon ay makakita ng mangingisda na pwede silang maisakay sa bangka. Magpapahatid sila hanggang sa baryo. Hindi naman sila nabigo. Matapos ang buong araw na paghihintay, bago sumapit ang gabi ay nakakita sila ng isang bangkero. Nagkukumayaw sila para mapansin. Kahit narating na nila ang baryo sa tulong ng bangkero, ay hindi pa rin magaan ang pakiramdam ni Lolo. Alam kasi niya na hindi paligtas ang pamilya niya. Nagdarasal siya na sana walang makaalam sa mga bantay o sino man sa mga pinuno kung sino ang pamilya nilang tatlo. Baka kasi maparusahan o madamay dahil sa pagtakas nila. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa mga tao at doon sa namumuno sa baryo nila. Wala raw pumansin sa kanila. Meron namang ilang nag-usisa, pero kapag binabanggit na nila ang tungkol sa aswang ay pinagtatawanan pa sila. Pansamantala ay doon muna sila tumuloy sa bahay nila Marcelo kahit wasak na gawa ng nagdaang bagyo. Kwento niya, napilitan lang silang sumama noon sa mag-asawang nag-alok sa kanila ng tulong dahil sa mga pangako. Ngayon, wala na ang tatay niya. Hindi man lang nila naipalibing ng maayos dahil sa mga nangyari. Sabi naman ni Lolo, nandoon pa naman ang nanay niya, pati na yung kapatid niya, at ililigtas nila ang mga pamilya nila. Kakahanap nila ng makakatulong sa kanila, ay natagpuan sila ng isang grupo ng mga mangingisda at inalok sila ng tulong. May mga itak din daw at pwede nilang labanan ang mga sinasabing bantay, pati yung mga pinuno. Napaniwala agad sila kasi sa tingin nila ay mababait naman yung mga lalaki. Pero si Lolo, may konti siyang pagdududa. Kaya lang nangibabaw sa kanya ang kagustuhan na matulungan ng pamilya niya na makaalis doon. Kaya sumang-ayon na rin siya. Habang sakay sila ng bangka pabalik sa isla, hindi na naman mapakali si Lolo. Ninenervyos na naman siya tulad nung unang beses na ihatid sila roon. Nabigyan ng kasagutan ng kaba niya nung mapatingin siya sa kamay ng isa sa mga mangingisda. May marka rin daw tulad ng marka sa kamay ng pinunong nakahagip sa kanya nung makalabas sila sa kulungan. Parang gusto na raw magpanik ni Lolo sa mga sandaling yon. Ang ginawa niya, palihim niyang kinalabit sina Marcelo at Guido. Sinenyas niya ang nasa kamay ng mangingisda. Lumingon daw si Marcelo sa pinanggalingan nila. Parang tinatansya kung gaano na kalayo ang tinakbo ng bangka. Tapos ay tsaka sumenyas sa kanila. Natatalon sila sa dagat at lalangoy pabalik. Nagbilang daw si Lolo ng hanggang 3 sa daliri bago sila sabay-sabay na tumalon sa tubig. Nagulat yung mga lalaki sa ginawa nila. Pilit silang pinapabalik sa bangka pero hindi naman nagtalunan sa tubig para habulin sila. Sa tingin daw ni Lolo ay hindi totoong mangingisda ang mga yon. Baka nagpanggap lang para maibalik sila sa isla. Matapos ang insidenteng yon ay marami pang kinausap sina Lolo. Pero walang nangyari sa mga kinakausap nila. Ang iba naniniwala pero takot. Ang iba naman ay pinagdududahan silang kasabwat o kasapi ng kulto sa isla. Isang beses nga raw ay
nakita ulit nila yung mag-asawa, yung nagpakilalang sina Leonie at Ardo. Nangungumbinsi na naman daw ng ibang tao. Nilapitan nga raw nila at sinabing huwag maniwala. May amalanhig sa isla. Pero sa galing magsalita ng mag-asawa ay yung mga taong nakakausap nila parang nahihipnotismo. Lumipas ng lumipas ang mga araw nang walang makuhang tulong sina Lolo mula sa mga tao. Hanggang sa isang matandang babae raw na maggugulay ang naawa sa kanila. Kinupkup silang tatlo dahil wala nang kasama sa buhay. Sabi ni Lolo, marami pa silang pinaplano ni Marcelo para mailigtas ang pamilya nila sa isla, pati yung iba pang mga tao roon. Pero hindi pa man nila nagagawa ang mga plano ay bigla raw nawala si Marcelo. Ang sabi raw kay Guido ay maghahanap siya ng tulong sa ibang lugar kasi walang pag-asa sa baryo nila. Hindi alam ni Lolo kung bakit kay Guido lang yun sinabi ni Marcelo at kung bakit nag-iba siya ng plano nang hindi na sila kasama ni Guido. Hinintay ni Lolo ang pagbabalik ni Marcelo pero hindi na bumalik. Takang-taka siya at nag-aalala rin kung ano nang nangyari. Hindi naman daw siguro babalik si Marcelo sa isla ng mag-isa. Hindi tuloy alam ni Lolo kung paano pa itutuloy ang mga plano nila. Alalang-alala na rin siya sa mga magulang at mga kapatid niya. Ganoon din si Guido. May mga pagkakataon daw na gusto ni Lolo na bumalik na sa isla para makasama ulit ang pamilya niya. Parang nagsisiraw siya na iniwan niya sila roon. Kaso wala naman silang magawa. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makabalik. Nabanggit din sa kanya ng matandang tumulong sa kanila na noon pa niya naririnig ang tungkol sa kulto sa isla. Kinatatakutan daw yon, kaya siguro walang naglalakas loob na tumulong sa kanila. Maaaring naniniwala sa kanila pero ayaw sumuong sa nakakatakot na islang yon. Ang paniniwala raw ng matanda, ang mga nabibiktima at nakukumbinsing sumama roon mga nahipnotismo lang. Pinayuhan ng matanda sina Lolo at Guido na ipagpatuloy na lang ang buhay nila at ipagpasa Diyos ang magiging tadhana ng mga naiwan nilang pamilya sa isla. Parang ganoon na nga ang nangyari kay Lolo. Hindi niya natupad ang pangako niya sa pamilya niya na ililigtas sila. Kaya sobrang bigat daw ng pakiramdam niya. Araw-araw umaasa siyang makakabalik doon at maililigtas pa sila. Naghahanap lang siya ng pagkakataon at tao na makakatulong sa kanya. Sa edad niyang yon kasi gulong-gulo pa ang utak niya. Nung lumipat ng bahay ang matandang kumupkop sa kanila, syempre kasama sila. Lumipas na nga ang taon, binata na si Lolo nang mabalitaan niyang may bagong resort na tinatayo sa isla. Hindi niya sigurado kung doon ba sa isla na may amalanhig, pero naging interesado talaga siya. Magkasama pa rin sila ni Guido at naghanap sila ng paraan kung paano makakapunta ulit doon. Hindi kasi nila alam ang pangalan ng isla, pero kung makakarating ulit sila roon ay matatandaan daw ni Lolo. Sa madaling salita ay muling nakatapak sina Lolo sa islang minsan nilang tinakasan. Napaiyak na lang daw si Lolo. Parang gusto pa niyang maglupasay nung makita ang malaking pagbabago ng isla. Pero hindi siya maaaring magkamali na yun talaga ang islang yun. Natatandaan pa niya ang daan patungo sa compound. Ilang beses ba naman silang nagpasikot-sikot doon. Nagkandaligaw man daw sila ay naging pamilyar pa rin sa kanila ang mga dinaanan nila. Pero tulad nga ng nabalitaan nila ay may tinatayo ng resort doon. Wala na yung compound at ang kampo ng amalanhig. Wala na rin ang pamilya niya. Naging palaisipan na lang daw kay Lolo at kay Guido kung anong nangyari matapos nilang makatakas sa isla. Dahil doon ay naisip pa nilang puntahan ang kalapit na isla na walang tao. Pero may mga tao na rin doon at mukhang ligtas naman ang lugar. Hindi nila maipaliwanag, pero lahat ng tao na nakasama nila sa islang yon, kabilang ang pamilya ni Lolo, ay bigla na lang naglaho. Walang palatandaan
kung saan sila napunta. Kaya yung buhay talaga ni Lolo ay nabalot ng lungkot. Nawalan daw siya ng gana at isang beses nga ay pinagtangkaan pa niya ang sariling buhay. Bumalik lang daw ang sigla sa buhay ni Lolo nung makilala niya ang lola ko. At nakabuo na siya ng sariling pamilya. Pero nung bago raw mamatay si Lolo Tiburcio, ang binabanggit daw niya ay pangalan ng nanay at tatay niya. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Shoutout lang po, pinapabati ni Ma'am Emma ang Sanchez family ng Antipolo City. Shoutout po kay Ma'am Erica Sanchez at sa kanyang ate na si Ma'am Pearl Sanchez. Pinapabati po sila ni Ma'am Emma muli po. Shoutout sa Sanchez family kay Ma'am Erica at kay Ma'am Pearl. Sunod po, shoutout din pinapabati ni Ma'am Lisa. Shoutout kay Ma'am Geraldine Lantixe at kay Sir Nick Lantixe. Pinapabati po ni Ma'am Lisa. Happy listening po kay Ma'am Geraldine at kay Sir Nick Lantixe. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.